Good morning po sa inyo sa araw ng Huwebes. Kagagaling ko lang po ngayon sa paghahatid uli ng aking apo. Ako po kasi naghahatid ng apo ko sa kanyang school. At nandito ko ngayon sa isang kwarto na wala naman pong natutulog dito, pero ito yung ginawa kong pinaka music room na kasi dito ako nagla-live. Dito ako nakikinig ng mga worship. Dito kasi yung mga gamit na tulad ng mga gitara, piano, sound system, itong mga sound card dito. Itong isang kwarto. Dito po ako ngayon magsisharing, ipagpapatuloy natin yung kahapon nga na diniscuss ko sa inyo na ano ba ang pakakaalam natin sa katayuan ng ating Panginoong Kristo. Di ba't ito'y iniwan ko sa inyo na i-search nyo o pag-aralan nyo kung siya nga ba ay Diyos o siya ay tao. Kasi hanggang sa ngayon hindi po ito namamatay na issue. Opo. Pero yung mga taong pumasok sa isyung ito, yung iba ay patay na. Opo. So, hanggang ngayon, wala solusyon. So, hindi naman ako narito upang bigyan ko ng solusyon. Ang aking isi-share sa inyo, ito yung makatutulong upang malaman natin yung katotohanan po. Upang malaman po natin yung katotohanan. Ano po ba yung sinasabi kong katotohanan? Siyempre, ang ating pinag-uusapan banal na libro. So, ito rin ang makasasagot sa usaping ito o sa problemang ito na matagal nang pinagdidibatihan opo ng mga kung ano-anong mga sekta o ano-anong mga religious group. Pero hindi po ako pumapasok sa ganitong pakikipagdebate. Opo. Although matagal na akong Christians, binata pa ako, Christians na nga ako. Siguro mga almost 40 years. Mga ganun po, pagiging Kristiyano ko. Kaya, itong katayuan ng ating Panginoong Kristo na pinagtatalo-talunan niya, subalit hindi naman po itong siyang solusyon para sa iyong kaluluwa. Nakaligtasan, maaari mo ring malaman kung ano ba ang katayuan ng ating Panginoong Kristo. Kasi hindi nga ito isang kaligtasan. Subalit, kapag ito'y nalaman mo, may papahayag mo ng totoo kung ano ang ating pinaglilingkuran. Kasi may mga grupo na ang Panginoong Hesus tao lang. Period. Oh. 'Di ba? Mas higher pa yung ranking ng kanilang kinikilala na isang founder ng iglesia na dumating wala na rin to, pumanaw na isang anghel. At meron din mga religious group na ang pagkakilala nila, itong si Jesus naman propeta lang. Mas higher din yung ranking ng kanilang niwo-worship. Kaya
dapat pong malaman natin na kung ano nga po ba ang katayuan ng ating Panginoong Kristo. Kasi kapag ito ay hindi mo nalaman, bagamat ikay mananampalataya, hindi mo siya mairirespeto. Kasi pag sinabi natin tao lang, hindi mo siya mabibigyan ng respeto. Opo. Ganun kasi tayong mga tao, pagka pares lang tayo, mahirap magbigay ng respeto. Opo. Kasi malaking bagay sa atin na ibigay natin ng respeto sa kapwa natin. Yan po yung totoo. So, huwag na po natin patagalin. Di ba kahapon, binigyan ko kayo ng isang talata. Doon nga sa Matthew. Sa Matthew. Sa aklat po ni Mateo. Ito po si Mateo. Ito po isa sa alagad ng ating Panginoong Kristo. Nakapanahonang siya ay narito pa sa lupa. Bago dumating ang ating Panginoong Kristo, siya po ay hinulaan na po sa lumang tipan. Ano pong ibig sabihin na hinulaan na po siya sa lumang tipan? Binigkas na po yung pangalan niya. Ito po, bago tayo magpunta ng Matthew, dito muna tayo sa Isaias. Si Propeta Isaias. Sabi po rito, sa aklat ni Propeta Isaias, nagko-copy nga po pula ako. Kasi nga, maaga pa naman kaya sisimulan ko rito sa sa kapitulo 53, 5, at tatapusin ko hanggang doon sa Gis. Dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na tinamo niya. At sa mga hampas sa kanyang tinanggap. Tayong lahat ay parang mga tupang ligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad. Ngunit iniibig ni Yahweh na sa kanyang ipataw ang parusa, tayo ang dapat tumanggap. Siya ay binugbog, pinahirapan, ngunit di tumutol kahit kamuntiman, tulad ng korderong hatid sa patayan. Parang mga tupang hindi tumututol kahit gupitan, ni hindi umiimik kahit gaputok man. Nang siya'y hulihin, hatulan at dalhin sa dakong patayan, wala nang mga ahas na ipagsanggalang, wala man lang dumamay, siya ay pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan. Siya ang inilibing kasama ng masamat mayaman, bagamat wala siyang kasalanan o nagsabi man ng kasinungalingan. Talata. Sinabi ni Yahweh, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Inahandog niya ang sarili upang sa pamamagitan nito ay magkaroon ng kapatawaran. Dahil dito'y mabubuhay siya ng matagal, makikitang ang lahing susunod sa kanya at sa pamamagitan niya ay maisasagawa ang aking panukala. So, doon sa sulat ni Propeta Isaias, na binanggit ni Propeta Isaias, sino po ba yon? Si Yahweh. Sino po ba si Yahweh? Si Yahweh po ay isang Diyos kapanahunan ng lumang tipan. Si Yahweh yung tinatawagan lagi ng mga Israelita kapag sila'y laban. Kapag sila'y digma sa kung ano-anong bansa. Si Yahweh po. Wala naman po ibang binabanggit na pangalan dito sa Old Testament. Kung maririnig nyo, wala po iba silang sinasamba. Magbuhat po doon kay Abraham na magsimula ang tao. Kay Abraham po kasi nagkaroon ng paghuhukom ang Diyos sa kapanahunan ng unang-una talaga doon sa kina Enoch. So lumabas to si Noah. Ganyan po yung paghahayag ng salita ng Diyos. Hindi po ito nakabasa lang tayo, magpapahayag na tayo. Hindi.
Hindi po ganon. Kinakailangan po alam natin ang buod o content ng Biblia, Old Testament to New Testament. Para ito po ay maipaliwanag natin, maituro natin na maayos, hindi yung humuhula lamang tayo. Ganito po ang paghahayag, pag-sharing ng Biblia. Kasi marami mga ngayon nag-sharing. Although maganda yung ginagawa nyo, pero may mapapahamak din. Kasi ang pangangaral ay ano po yan? Kaloob po yan. Kaloob po yan. So, ako po, bago po ako naging manggagawa ng Diyos, matagal po ang binilang na taon. Nag-Bible school po ako, kung ano-anong mga, nag-module ako, kung ano-anong mga inatinan ko na mga tungkol dito sa Holy Bible na ito, o theology. Marami po akong ng mga kongregasyon, kumbaga parang nag-search ako, inalam ko. Hallelujah. Pero may mga part po ang mga kada religious group na hindi po tama ang kanilang ginagawa, kaya ako yung maalis. Ako yung maalis po. Kasi kung magtatagal ako doon, mapapahamak lang po ako. So, purihin ng Diyos sapagkat itinuro sa akin yung katotohanan. Hanggang sa ngayon, naglilingkod po ako sa Diyos. Nagsisharing po ako. Umaatin din ako ng simbahan. Kumbaga, para akong freelancer. Kapag mabuti ang tinuturo sa simbahan, maganda yung ginagawa nila, andun ako, nag-i-stay ako. Pero kapag iba na ang tinuturo, kasi wala pong ibinigay na simbahan ang ating Panginoong Kristo na mali po. Hindi po niya ito pinapayagan. Opo. Ito po ay, bagamat ang napapaloob dito sa simbahan ay hindi natin sinasabing 100%, ito yung mabubuti. Subalit, dapat ang simbahan, ang nagli-leader, sila yung magiging modelo. Opo, sila yung magiging susundan. Pero kung ang sinusundan mo, ang nagli-leader dyan sa simbahan yan, hindi maayos, paano ka? Paano ka na gusto mong maging mabuti, malaman mo ang kabutihan ng Diyos, anong makukuha mo na kabutihan? So, wala po tayo dyan. Dito po, sa sinabi ni Propeta Isaias, una pa lang, sinabi ng Diyos, sino pa buta si Yahweh? Diyos po ito. Kung babasahin niyo yung Old Testament, siya po ay Diyos. Diyos ng mga Israelita na kapanahon. Bakit Yahweh? Kasi po, pinangalanan po siya ng mga Hebrews. Yahweh po ang itinawag sa kanya. Opo. Para meron po siyang pangalan. Pinangalanan siya ng Yahweh. So, hindi ko na-search kung ano meaning ng Yahweh. Pero, minsan, Yahweh Diyos, pinagsasama yan dyan dito sa Old Testament. Diyos, Yahweh. Yan, ganyan. Siya po ay Diyos. So, ano sabi ni Yahweh? Siya raw ang kumuha ng mga kasalanan ng mga tao. Opo. Ito'y ginusto niya. Ginusto niya po. Kaya, matagal na panahon na nakahula na to na mangyayari sa ating Panginoong Kristo. So bakit dumating itong Jesus? O di ba, kaya sabi ko nga sa inyo, kayo mga nagtuturo, kailangan malaman nyo muna to kasi maguguluhan kayo kung hindi nyo alam. Bakit dumating itong Jesus? Na ngayon, ito yung pinagtatalunan kung ano nga ba ang katayuan nitong ating Jesus na sinasabi naman dito sa Matthew. Ito, babasahin po natin sa Mateo 1. Ano po sinasabi sa Mateo 1? Meron po kasing malapit ng ikasal. Nagkasintahan itong si Maria at saka itong si Joseph.
Ito po ay lahi ni David. Sabi po rito, itong kasing Biblia ko, ano na to, gutay-gutay na. Napakatagal na po nito. Sabi rito, sabi kay Maria, susurkata tayo. Samantalang iniisip ni Jose, ito, napakita sa kanya ang panaginip, isang anghel, ang Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David. O, sabi sa inyo, ang ni David to eh. Huwag kang matakot at tuluyang pakasalan si Maria. So, gusto mag-back out na nito ni Jose kasi nga, lumalaki yung tiyan. Lumalaki yung tiyan ni Maria. Eh, samantalang, hindi pa naman sila ikinakasal noong time na yun. Huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng lalaki at ito'y pangangalanan mong Jesus. Kumpleto na, di ba? Complete na yung binigay ng ating ng anghel na sinasabi. Sapagkat siya ang magliligtas sa bayan kanilang kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinasabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel, ang kahulugay kasama natin ng Diyos. So, kapag lumabas itong sanggol na to, anong sinasabi? Kasama natin ng Diyos. Hallelujah! So, etong Jesus na to, na darating sa mundo, siya rin po yung Yahweh na galing doon sa luma. Napupunta na siya rito sa bagong tipan. So, medyo may kaguluhan po, no? Yung espiritu po, yung espiritu na dala-dala nito na Jesus. So, kasi bakit po? Bakit po yung Diyos, yung espiritu ng Diyos ay sumanib dito kay Jesus? Kasi para matupad ang hula na maghihirap. So, kung espiritu na pupunta ang Diyos, kayo man, common sense na lang ha, kayo, isipin nyo, magagawa ba ng isang espiritu ang isang bagay na nagagawa ng tao? Di po ba? Yung espiritu, sino na ba nakakita sa espiritu? Ako, ayoko magsinungaling, di pa ako nakakakita ng espiritu. At parang ang espiritu ay hindi po nakikita yan. So, paano tayo mapaglilingkuran para mawala ang kasalanan ng sanlibutan? Kung ang Diyos ay pupunta rito ng espiritu. Kaya gumamit siya ng tao sa pamamagitan ni Maria, specific po na in-explain itong angel na to na maglili ng espiritu itong si Maria sa kanyang pagkadalaga. Nais na sana ni Jose na mag-back out kasi ikakasal na to eh. Going to marriage na tong dalawang to eh. Subalit, nagpaliwanag sa kanya yung anghel sa pamamagitan ng panaginip. Wag mong iwalayan si Maria sapagkat ang kanyang dinadala, ang kanyang pinagdadalang tao ay espiritu. Ginamit siya. Kanya nga may kasabihan, napakapalad nito ni Maria sapagkat siya ay ginamit ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Hallelujah. Naintindihan nyo na po. Unti-unti nyo pong intindihin ito para pumalaman natin. Para po yung mga nagdidebate tungkol sa katayuan ng ating Panginoong Kristo. Ito, dito nyo nang po malalaman. Ano ang sabi rito? Sa atin daw, makakasama natin ang Diyos. So, kapag itong espiritong ito ay pumasok na sa katawan ni Jesus, so, ang Diyos ba nawala? Hindi po, naandun. Naging tao lang yung espiritu. Kasi nga, hindi po pwede na ang espiritu ay maglingkod sa tao. Hindi po pwede po yun. Paano niya paglilingkuran ng tao? Sige nga, paano niya i-deliver yung yung words, yung Holy Bible, o yung nais niya. Paano niya di-deliver yung nais niya? Hallelujah. Diba? So, kinakailangan,
maging tao ka muna. Para makita ka ng mga tao. Eh kung tao na nga yung Jesus, di pa pinapaniwalaan eh. Lalo na kung espiritu na hindi nakikita. Eh ano ang mangyayari sa kwento rito sa Biblia? Ganyan lang po yung kadali isipin. Ganyan lang po yung kadali gamitan ng... Sabi ko nga po sa inyo, kapag kayo ay nagsisharing ng words of God, kinakailangan nyo ng guide ng Holy Spirit. Hindi po ito patalinuhan. Hindi po ito patalinuhan. Huwag nyo pong gamitin ang inyong katalinuhan kung saan man kayo nag-graduate, kaya dumang kayo sa Ateneo, kaya sa ibang bansa kayo nag-graduate ng inyong pag-aaral, hindi po ito madadala nyo rito sa banal na kasulatan. Hallelujah! Dahil ang banal na kasulatan, hindi nyo to kayang ipaliwanag kung ang daladala nyo ay karunungan ng sanlibutan. Kung mapupunan nyo, yung mga hinirang ng Diyos, yung mga mangmang, excuse me, mga mangmang po. Mga hindi nakapag-aral. Nung bago pala akong Christian, akala ko nga si Lucas. Kasi si Lucas medyo nakapag-aral eh. Doktor eh. Pero si Lucas po, hindi po siya apostol. Siya lang po ay nagtrabaho o nagsilbi sa ating Panginoong Kristo. Marami pong hindi... Katulad ni Marcos, na sumulat din dito, hindi po yan apostol. Sa mga nagtuturo, tandaan nyo bago kayo magturo, alamin nyo muna ang Biblia. Kasi sa inyong mga tinuturo, marami nakikinig, at may mga instant, kung pumick up, idinideliver na rin. Hindi muna sila nakikinig, hindi muna nila inuunawa kung ano yung napakinggan nila. So magtuturo na rin yung mga iyan. Ganyan po nangyayari sa panahon, kaya nagkakaligaw-ligaw ang mga tao. Hallelujah. Dito po, eto. So, dumating po sa atin ng Diyos sa pamamagitan po ng Espiritu na pumasok po rito kay Jesus. Sino po ba ang mga magulang nito ni Jesus dito sa lupa? Siyempre, walang iba kundi si Magdalena. Sa pagkatao, ikukorek ko rin si Magdalena, hindi po ina ng Diyos. Hindi po siya ina ng Diyos, tatandaan nyo. O, kayo mga Katoliko, ako Katoliko ako dati. Para kayo makorek din, hindi po siya ina ng Diyos. Siya lang po ay ginamit, kinasangkapan lang siya. Kaya nga mapalad siya, kinasangkapan lang siya ng Diyos para dumating dito ang Diyos sa mundo natin. Hallelujah! Sinasabi nga sa Pilipos, sa Pilipos nga ba o sa Epeso, eto, sinasabi ni Apostol Pablo, isa rin itong nakasaksi. Anong sabi po dito? Sabi po rito sa Pilipos 2, kahit siya ay Diyos, eto, simulan ko sa 2 ng Pilipos. Magpakababa kayo tulad ni Kristo Jesus. Sino tong Kristo? Si Jesus. Kahit siya ay Diyos, hindi siya nagpumilit na manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip ay kusa niyang binitiwan ang karapatan niyang ito at namuhay ng isang alipin. Ipinganak siya tulad ng isang karaniwang tao. Siya ay nagpakababa at naging masunurin hanggang sa kamatayan o hanggang sa kamatayan sa krus. Ito po, sinusuportahan ng aklat ng Pilipos na nangangaral ang ating Apostol Pablo sa mga taga Pilipos. Ito'y binanggit niya. Ang ating Panginoong Kristo, si Jesus, na kahit kay Diyos, hindi siya nakipantay sa Diyos. Hinubad niya to. Sapagkat bakit? Hindi nga po pwedeng maglingkod ang Diyos. Hindi po pwede. Kasi nga ang Diyos ay Espiritu. Espiritu po ang Diyos.
Tandaan nyo po, wala pa pong nakakakita sa Espiritu. Kaya nga sabi ng Bible, sino na nakakita sa Diyos? Wala pa pong nakakakita sa Diyos sa tao. Maliban kung ikaw Espiritu, makikita mo ang Diyos. Kung makakarating ka sa langit. Opo. Kaya, ang ating Panginoong Kristo ay Diyos. Diyos po. Yung isang group na isang religion, kulang po yung paliwanag may paliwanag na meron pa nga ipinanganak daw siya ng amang Diyos galing sa sinapup. Hindi po nanganganak ang espiritu. Wala pong Diyos ang nanganganak. At tandaan po natin, kasi po kaya ko ito pinapaliwanag, mali po yung ganung pagpapaliwanag. Sinabi lang nasa sinapupunan ng amang Diyos. Ipinaliwanag niya, nanganak daw. Hindi po, mali po. Sinasabi ko nga sa inyo, ito ay mga karunungan lang ng sanlibutan. Bagamat, itong taong ito na nagtuturo, na nagpapaliwanag ng words of God, malaking kongregasyon din po ito. Hindi naman po ito palakihan Opo. Kung magaling ka magsalita, marami kang mahihikayat. Marami ngayong ganyan. Mga religious group o organization. Napakalalaki, milyon ng members. Subalit, ano po ang nangyayari? Mismo silang leader, i-involve sa karumal-dumal na gawain. Hallelujah. Opo, hindi ko na po babanggitin yung kanilang mga pangalan. Sa ngayon, may bago. Before na itong nakakulong na, before yan, merong nauna na namatay na sa ibang bansa. Hindi makapunta rito dahil bakit? A-applyan siya ng warrant of arrest So, nag-stay siya doon sa ibang bansa. Hanggang doon lang siya namatay. Marami pong religion ngayon, religious group na nagsisharing po ng gospel, pero mali po ang kanilang sinishare. Ako sa awa ng Diyos, wala po akong natapos na eskwelahan. Nakapag-aral lang po ako ng elementary. Walang universidad na narating ko. Nakita ko lang universidad. Pero hindi po ako nakatungtong dyan. Pero purihin ng Diyos sapagkat tinuturuan niya ako ng kaalaman. Mas higit ang kaalaman ng Biblia kaysa sa kaalaman ng sanlibutan. Ang sabi nga sa Biblia, ang kaalaman, ang karunungan ng sanlibutan ay kamangmangan sa harapan ng Diyos. Hindi po ito ang karunungan. Bagamat kailangan natin pick upin ang knowledge ng mundo. Bakit? Sapagkat nabubuhay po tayo Pero hindi dapat natin to i-apply patungo dito sa banal na kasulatan. Hallelujah! So, ito po ay isang maliwanag na ang ating Panginoon Kristo ay isang Diyos. Hindi po siya tao lang. At hindi po siya isang bagay na sinasabi nga nung iba, propeta lang siya. Mas dakila yung kanilang sinasamba nakalimutan ko na tong isang religious group na to na tawag sa ating Panginoon sa Kristo ay isang propeta. Mas dakila yung kanilang kinikilala. Ito namang isang iglesia ni Manalo na tahasang talagang niwawala ng respeto ang pangalan ng ating Panginoong Hesus. Ito ay tao lang. Mas dakila ang kanilang si Iranyo Manalo na naparito bilang isang anghel. Ito po isang malaking kalokohan. Opo, malaking isang kalapastanganan at isang kasinungalingan na sinasabi nila na ang kanilang naging unang founder ay anghel. Alam niyo po, yung mga taong ginamit ng Diyos, nakatala rito sa Biblia. Opo, kahit nga yung sinasabi ng Panginoon, yung nagbuhos sa kanya ng pabango tuwing babanggitin daw itong salita ng Diyos, hindi malilimutan yung
ginawa nitong babae na tuwing babasahin itong Biblia, masusumpungan itong babae na, kung di ako nagkakamali, itong si Marta, na nagbuhos ng pabango bago mamatay ang ating Panginoon sa Kristo. Oh. Nasaan po ba rito? Gumagamit lang sila ng mga talata para i-swap doon sa pangalan nila O para i-connect yung kanilang pangalan doon sa mga verses na yun. Doon sa mga Old Testament. Oh. Pag ganyan po ang inyong leader, nakita nyo naman, wala naman talagang Holy Spirit na makikita. Lahat ng bagay, pinakikialaman nila, pati problema ng bansa, although meron tayong pakialam sa bansa, mananalangin tayo pero hindi tayo lalabas para, diba? Itong nakaraang rally nila, nagpapaliwanag yung isang spokesperson yata nila yon. Alam niyo, kung kayo'y talagang tunay na religyoso, hindi niyo sana hinayaan yung isang Marcos na babae na magsalita dun sa entablado. Opo, meron naman kayong mga dyan Diakonesa na nagbabantay Kung talagang kayo-kayo lang, paano? May mga politician kayong pinagsalita. Paano? Tapos lulukohin nyo naman yung mga tao, sasabihin nyo, nabigla kayo, hindi ganun ang plano. Hallelujah. Sarili nyo, niloloko nyo. Opo. Alam ng Diyos yan. Hindi ang tao niloloko nyo. Hallelujah. Maraming salamat po sa umagang ito. Napahaba po yung oras. So, hindi ko na po to maibibigay sa inyo na kinakailangan ito i-load ko pa sa YouTube para inyong napanood itong aking ginawang pagla-live ngayon. Maraming salamat po. Ulitin ko sa inyo, ang ating Panginoon sa Kristo ay Diyos. Siya ay nagkatawang tao, magbuhat dito sa lumang tipan na sinasamba ng mga Israelita na si Yahweh kung tawagin sa unang tipan. Hanggang siya, mismo siya, ginusto niya. Sinabi niya, ginusto ko ito na magdanas siya ng hirap. Mismo siya, inako niya, nag-accept siya. So, hindi naman siya pupunta rito sa lupa ng espiritu. Kaya, gumamit siya ng tao. Ginamit niya si Jose, ginamit niya si Maria, at yung pangalan na Jesus, ginamit niya. Para yung Diyos, Espiritu, ay pumasok sa katawan ni Jesus. Ganun lang po yung kadali itindihin. Maraming salamat po sa inyo. Ito po si Kuya Dolpo, na naglilingkod sa Diyos. Manggagawa ng Diyos sa kanyang salita upang maunawaan po natin. Sa mga nais po nais po nyo na sa inyong church na hindi po kayo nag-grow. Hindi kayo nag-grow. Hindi nyo maunawaan kung ano yung ibinibigay na salita ng Diyos sa inyo. Handa po akong magbigay ng ng salita ng Diyos. Wala po akong bayad. Tubig lang po. Bible study. Kahit isa ka lang, brother, sister. Hindi naman to paramihan Hindi to paramihan. Opo. Sabi nga sa Biblia, dito sa Matthew, mas hinanap nung nag-aalaga ng tupa, ng pastol, yung isang nawawala, kaysa doon sa 99. Mas hinanap niya. Bakit? Importante yung isa sapagkat yung isang yun ay nagsisisi. Hallelujah. At kapag ka sa isang kaluluwa ay nagsisisi, tatandaan nyo po, sabi rin po sa Matthew, ang buong anghel sa kalangitan ay nagdiriwang. Hallelujah. Maraming salamat po muli. At kung meron po kayong mga problema, meron po kayong mga sakit, kahit anong klase sakit po, mag-message po kayo sa akin. I-message ko po ang Panginoong Kristo, ang Diyos. Baka siya ay kahabagan. Baka tayo ay kahabagan niya. At maawa sa atin, pagilingin tayo sa ating mga karamdaman. Maraming salamat po muli.